Guys, eto na ang update ng Migrant Workers Office Dubai tungkol sa $200 na ayuda para sa mga OFW na apektado dito sa Middle East. Sa ibang bansa naman, bisitahin nyo ang Migrant Workers Office Facebook page sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho para malaman nyo ang update tungkol dito. Pero dito sa Dubai at sa Northern Emirates, dito sa UAE, eto guys. Para maunawaan kung ano ang Department of Migrant Workers or DMW Financial Assistance para sa mga OFW na apektado ng krisis sa gitnang silangan, narito ang Quick Information Guide para sa inyo. Ano nga ba ang layunin ng programang ito? Ito ay ang magbigay ng one-time financial assistance na $200 or katumbas na halaga sa local currency sa mga apektadong OFW. Sino ang pwedeng mag-apply dito? Pwedeng mag-apply ang land-based OFWs sa Dubai at Northern Emirates na apektado ng krisis. Mga land-based OFWs na may employment visa na na-issue mula sa Dubai, Ajman, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah at Al Quwain na kasalukuyang nasa UAE pa. Ang mga aplikanteng ang visa ay in-issue sa ibang emirate ngunit nagtatrabaho sa mga nabanggit na emirates ay maaari ring mag-apply basta't may proof ng kanilang actual work location sa Dubai at Northern Emirates. Napansamantala o permanenteng nawalan ng kita o trabaho dulot ng kasalukuyang krisis sa Middle East, bunga ng US-Israel-Iran conflict, tulad ng pagsasara ng kumpanya, pagtigil ng operasyon ng negosyo, pagbawas ng araw o oras ng trabaho, pagsasara ng himpapawid o border, repatriation, sa pilitang paglikas, paghihigpit sa paggalaw, o katulad ng mga pangyayari. Kung nakauwi na sa Pilipinas, maaaring makipag-ugnayan sa pinakamalapit na DMW Regional Office sa iyo sa Pilipinas. Ano ang requirements para makapag-apply? 4 ang requirements at ito ay ang Request for Assistance or RFA form, passport, proof ng overseas employment at proof ng work disruption. Una, ang RFA form ay may template na madadownload na rin sa online application form. Ito ay i-fill out mo lamang at kung saan isusulat mo ang iyong mga personal na impormasyon at idedetalye ang work disruption na iyong nararanasan. Pangalawa, kopya ng iyong passport bio page. Pangatlo, proof ng overseas employment. Mas pinadali ang requirements dahil maraming pagpipilian at kahit isa lamang sa mga ito ang iyong isumite ay ayos na. Maaari mong isubmit ang kopya ng iyong kontrata, visa, Emirates ID, labor card, or iba pang katulad na dokumento. Pangapat, proof of loss of income, employment, or work disruption. Muli, alinman or kahit isa lamang ang iyong isumite ay okay na. Narito ang iyong option. Duly signed na sertifikasyon mula sa iyong employer na nagsasaad ng work disruption or pagkaapekto ng iyong trabaho. Payslips na nagpapakita ng pagbaba ng sahod dulot ng conflict sa Middle East. Or duly signed na Notice of Termination of Employment mula iyong employer o Private Recruitment Agency PRA o Foreign Recruitment Agency FRA o Tadbir o visa cancellation kung mayroon ka o notaryadong affidavit o sinumpaang salaysay ng pagkaapekto ng iyong trabaho o sariling mong salaysay ukol sa epekto ng krisis sa iyong trabaho. Kung ito ang isusumite mo, ito ay sasamahan ng sertifikasyon mula sa Labor Attaché ng MWO Dubai o Presidente ng Filipino Community o Filipino Organization kung saan ikaw ay miyembro. Mayroon na ring template para dito para hindi ka mahirapan at madadownload din ito sa online application form. Tandaan, ang pagsumit ng hindi kumpletong dokumento at o hindi tapat na salaysay ay magre-resulta sa pagka-disapprove ng iyong aplikasyon. Kaya siguruhing tama, kumpleto, at tapat ang nilalaman ng isusumiting mga dokumento at salaysay. At ito ay maaaring iberipika ng MWO Dubai sa iyong employer. Paano ba mag-apply? Online ang aplikasyon para dito, kabayan. Maglalabas ang MWO Dubai ng mga online application forms at ipopost ito sa website at Facebook page nito. Mag-apply ng isang beses lamang. Hindi kailangang pumunta sa MWO Dubai dahil ang aplikasyon ay online lamang tatanggapin at i-evaluate para ma-manage ang dami ng aplikasyon.
Ito ay first come, first serve, subject sa availability ng pondo mula sa DMW. Kailan at paano malalaman ang resulta ng aplikasyon? Matatanggap ang resulta ng aplikasyon sa loob ng 3 araw mula sa pagsusumiti nito. Matatanggap ito sa email address na iyong inirehistro sa online application form. Hindi na kailangang mag-follow up. Kung approved ang aplikasyon, paano makukuha ang tulong pinansyal? Makukuha ito sa money remittance centers sa UAE na itatalaga ng MWO. Ipipresinta lamang ang valid Emirates ID or passport. Tandaan na ito ay one-time financial assistance lamang, kaya mag-apply ng 1 beses lamang. Kung mapatunayan na nakakuha ng higit sa isang financial assistance, ito ay kailangang ibalik sa MWO Dubai. Sino ang pwedeng kontakin ukol sa DMW Financial Assistance? Narito ang contact information ng Assistance to Nationals or ATN section ng MWO Dubai. Maaari kang tumawag sa mga hotlines o mag-email, ngunit tanda na ang aplikasyon ay tatanggapin lamang sa mga online application forms. Kaya hintaying ma-post ang mga ito ng MWO Dubai. Dito naman sa video na ito ay mababanggit ang 10 bansa sa Middle East na kasama sa makakatanggap ng $200 na ayuda para sa mga OFW. Ipinatutupad na ng Department of Migrant Workers ang pamahagi ng $200 o halos 12,000 pesos na ayuda para sa mga overseas Filipino workers na apektado ng digmaan sa Middle East. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nakalaan ang tulong para sa mga OFW na nawala ng trabaho o nabawasan ng sahod at oras ng pagtatrabaho dahil sa krisis. Aprobado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 800 million pesos na pondo para sa ayuda, repatriation at iba pang serbisyo ng pamahalaan. Sa kabuuan, umabot na sa libu-libong OFWs ang nabigyan ng tulong habang pinasimple na rin ang proseso ng aplikasyon upang mas mapadali ang pagkuha ng ayuda. For in terms of further distribution of our financial assistance of $200 per worker affected by the crisis. So I'll ask you, Sec Jun Rasul, to explain the guidelines on financial assistance. Thank you, Sec. So as mentioned by the Secretary, because of the Middle East conflict and the ongoing regional tensions in the Middle East, many of our OFWs have suffered permanent or temporary loss of employment, reduced income as a result of reduced working time, and then work disruptions. The department has decided to grant financial assistance, as mentioned, under the guidelines issued last March 30 and amended today. The department, the DMW, has decided to simplify the procedure for application and make it easier for our OFWs, affected OFWs, to avail of this financial assistance of $200. Under the guidelines, the procedure is the affected OFWs should submit an accomplished request for assistance form, then passport copy, then proof of overseas employment, such as contract, visa, labor card, or analogous document, and any of the following proof of loss of employment, income, or work disruption. Isa po yung certification from the employer or principal that because of the work disruptions, they're only given partial payment. There is some pay cuts or reduced payment of salaries, no? And then another proof of loss is the payslip. The actual payslip can show that there is a reduced payment of salaries, and then there is a notice of termination in case of those who have been terminated, and then also visa cancellation if available. And then to make it easier, we would allow sariling
salaysay, self-declaration on the part of the affected OFW that he has lost his job or has been given pay cuts due to limited working hours, reduced working hours, and so on and so forth. Also, certification from the Filipino community organizations who can certify or attest that indeed there has been reduced working hours, or in the case, for example, in Dubai Duty Free, we heard that most of the sales lady there are allowed to report twice a week na lang because of reduction in the number of tourists coming in. So, meron pong schedule sila to report. So, nababawasan po ang kanilang sweldo. So, by reason of that, the department has decided to grant financial assistance to them in the amount of $200 coming from the Action Fund po. There are supporting papers that will be filled up by them just to ensure that everything is in order and above board. Kasi po ito po yung pera ng gobyerno, that therefore kailangan po ma-meet natin ang requirements ng COA rin. So lahat po ang affected from these 10 Middle East countries, namely Bahrain, Iran, Israel, Jordan, KSA, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, and UAE will be entitled po to this grant of $200. Sa mga nagtatanong kung paano daw makakuha or makapag-apply sa ayuda nito ng DMW, ang sagot guys, bisitahin niyo ang Facebook page ng MWO or Migrant Workers Office or ng Philippine Embassy sa bansa kung nasaan kayo, or direkta magpag-ugnayan sa Department of Migrant Workers at sa kanilang Facebook page.